Ayun po, tingin niyo po, ano po ang advantage ng pagiging isang senior citizen? Advantage yung sa senior card. Opo. Isa yun. Yes, po. Pangalawa, the vast experience that you have because you live through the different decades. Makulay ang buhay. Pagka nakita mo yung 60s, 70s, 80s, no? Makakompare mo. Yun. Saka siyempre, ako palagi when I wake up, kasi I meditate, I'm grateful to be alive. Yes. Diba? Na buhay pa ako, walang cancer sana. Hindi natin alam kung anong magiging sakit natin sa pagtanda natin. Kaya mag-iingat tayo. If you don't mind po, ilang taon na kayo ngayon? Cute lang ako pero 70 plus na ako. Diba? Wala sa mukha. Ano po ang... Wala akong retoke. May sikreto po ba ng diet or exercise para maging Una, young look medyo po? mataba, kaya nababa na ang mukha. Hindi, sa diet, oo, medyo iwas lang sa karne, wag masyado, tsaka sa taba. At saka, I think my biggest asset is, I love to sleep. I love to sleep and I take 1 hour siesta. Tulugin pala kayo. Medyo, kaya fresh yan. Maski sa taping nakaka-cat nap. Po. Tapos, At saka siguro, the right disposition. When you, lalampasan mo yung problema mo, at saka try to always stay happy and positive, as in the British way of talking. Be positive in life. Miss Tessie, ano po ang sasabi niyo sa mga kabataang artista ngayon kumpara sa inyong panahon? Napakabigat ng mga tanong na yan, ha? Palagi na lamang itinatanong. Siyempre, ang nakikita ko ay napaka-gadget conscious nila. Their attention is very limited. Therefore, they have to be always told and guided na huwag mo naman dali ng cellphone mo sa set. Mag-memorize ka naman. May nasita ka na? Bibin mo na. Meron na. Dun sa Dirty Linen on. Alam mo, maganda nakikinig sila because they respect me. And they know that, you know, I am who I am because of my discipline. Discipline, commitment, kailangan nila. Focus. Sino po yung nasita niyo? Wag na. Ito na lang po kasi... Lalaki. Ay, issue po ngayon na yung pagpa-file ng COC ng napakaraming artista para tumakbo next year. Ano po ang pananaw niyo tungkol doon? Dadahan-dahan ako ng pagsasalita. Baka mamaya one day, kumandidato din ako. Siguro lang, isipin ninyo, kayo po ba ay college graduate? Kayo po ba ay may alam sa political science, and right governance? Kung medyo masakasagot mo yon at tingin mo qualified ka, okay. Pero, at saka siguro, wag naman sa taas ka kaagad. Councilor, mayor, congressman, governor, vice governor, wag naman sa taas agad. Magsimula. Hindi tayo mapulaan. Nadismaya ka po dun sa mga nakikita mo, nababasa mong... Merong may deserving, merong hindi qualified. Oo, ayoko kasi mga kaibigan ko sila. Ikaw po never mong tinry kahit before? Meron talaga na as early as 1991, up to 94, kasagsagan ko sa TNT. Talagang, at saka ang pressure, Governor of Western Samar. Remember, our town, our Samar is very underdeveloped. Pero kasi ayaw ng asawa ko, si Roger Pulin. Ayaw niya. Ako rin naman wala akong masyadong hilig. Hindi na lang. So never po yung gagawin? Meron akong lolo na naging mayor ng Samar. Yon. Ako, mas turned on ako kasi 25 years na ako nag-social work sa Mindanao. No? Tumutulong ako sa isang NGO at hanggang ngayon, tumutulong ako sa Samar Foundation. Happy na ako doon.